O, Georgie. Ano ka umiyak? Hindi ko pala yung nawalan jowa ako. Ano ba naman yan? Tara. Tara, kain na lang tayo. Sigurado ka, libre mo? Oo, nilibre kita habang gusto mo. Japanese cuisine. Iyoko dun, naalala ko lang yung ex ko. Chinese. Medyo ano ko dun, allergy ako sa mga Chinese food eh. Ito masarap. Italian cuisine. Italian cuisine. Parang ayoko muna dun, par. Kaya kay ni Iyo, puro ka ganyan eh. Ganun ba yun? Okay. Tara. Tara. Alam ko meron dito malapit eh. Siyempre oh. May tao dun oh. Para nagluluto. Tara, tignan natin. Tara! Hindi mo alam na nagluluto yun ah. Baka iba ginagawa yun. Oh, Valentine's na naman. Problemado na naman kayo. Lahat na ginawa mo. Nagbulaklak ka na. Nagtsokolate ka na. Nag-teddy bear ka na. Doon nagawa mo na lahat, hindi ka man nag-teddy bear. May isa ka pa. Hindi, kasi ang unang-una regalo natin, ribbon lang, pre. Kung saan mo itatali yung ribbon, problema mo na yon, di ba? Pero lahat nagawa na natin, di ba? So ngayon, sinimulan ko to nung pandemic, yung Valentine's Day sa loob. Wag sa labas. Valentine's ang puta. Sa 14, ngayon mag-isa uli ako. So, be, I love you. Ngayon, ganun pa rin ang gagawin natin. Pero this time, medyo i-level up natin ng konti. At least itatry ko. I-level up ng konti, mga lulutuin natin sa napakamurang halaga. 2,000. Di magkano? 1,900? 1,900 lang ang pinamili. Pero dito, hindi tayo magiging super strict sa costing kasi mahal mo naman eh. Diba? Mahal mo naman eh, diba? Oo. Pero sa 2,000, makakagawa ka ng 4 na courses, pare. Valentine's Date, 2,000. Bisa ka pa ba dadala ng 2,000 mo ngayon sa date? Wala ka pa sa restaurant, naka 2,000 ka na, diba? Sa may libreng fried chicken. Gagawa tayo ng 4-course date night, pare, sa halagang 2,000 piso. Napakamura na ko isipin mo. Diba? Hindi ka pa lumabas ng bahay, hindi ka na traffic, hindi ka na ubusan ng oras kasi technically nasa bahay ka lang, diba? Sisiguraduhin kung madali lang tong mga to and wala masyadong specialty ingredients dito, wala masyadong equipment na kailangan. Kasi ang gusto ko, yung mga kapwa ko lalaki dyan, ma-express ang pagmamahal nila sa pamamagitan ng pagluluto, hindi sa pamamagitan ng ganyan. Oo. Kasi ang pagmamahal, hindi kailangan palagi marahas. Tama. Kailangan ng pagmamahal, minsan gentle, di ba? Tulad ng pagluluto, kasi para sa akin, ang pagluluto ay isa sa, siguro highest form ng ng acts of service yan, ng love yan, yung pwede nating gawin, na pwede nating ipakita sa mga partner natin, lalong-lalo na kung hindi ka nagluluto, tapos susundin mo to, tapos makikita niya, abay, ikaw ba'y gumawa niyan? Magugulat siyang mga yan, di ba? Game na, okay! Kita yung bangko ni Alvin, yung coins lahat, yung piso net. Kita yung piso net. So with that said, simulan na natin yon, pare. Actually, sinimulan ko na yon, pare. 4 na courses ang gagawin natin. Meron tayong soup, meron tayong appetizer, meron tayong main course, at meron tayong dessert. Sa drinks, mag-coke na lang kayo, di ba? Pwede na yun, oo. Pineapple, hindi, yung pineapple juice mo dapat 2 weeks ago pa, tapos inaraw-araw mo, di ba? Eto na nga, sinimulan ko na. Meron tayo ditong yempo, pare. 1 kilong yempo, Amity, na nagkakahalaga ng 475, kabisado. So, ang ginawa ko lang dito, pinakuluan ko siya gamit tubig, asin, paminta, laurel, luya. Yung luya natin, siguro ilagay mo ng 15 pesos. Jerome, add mo 15 pesos. Pinressure cooker ko lang siya for 40 minutes, pare. Kung wala kayong pressure cooker, pakuluin nyo lang hanggang medyo lumambot siya ng konti. So, malambot siya, pero not so much. Tama-tama lang. Di ko pinakita yung pakulo. Alam nyo na yun di ba? You already know that. Pasok natin dyan sa ziplock. Eto, hindi to essential tong step na to. Ang kailangan lang talagang gawin dito ay palamigin yung liempo natin nang may nakadagan sa kanyang timbang. Yun lang talaga. So again, hindi sobrang strict ng costing nito kasi hindi naman to budgeting. Pre, alam mo yun? Ngayon, kung di kayo nagmamadali, no? Lagyan nyo lang sa tray yan, lagyan nyo ng weight sa taas para mag-flatten. Pero kami, nagmamadali kami. So ito yung step na gagawin namin. So hindi ko to isasama sa costing kasi hindi to essential, di ba? Yan. Meron tayong cooler dito. So, ilagay natin yan dito sa loob ng cooler. Tapos, kailangan natin patungan niya ng something. Ito. Ito. Pwede na siguro to. Yan. Para ma-flat siya. Tapos, kailangan pa ng mabigat. Pre. Pumayat na. Diba? Pumayat na. Wala pa rin jowa. Hoy! Galang na. Nagpabili sa akin ng 2 chocolate. Nagpabili sa'yo? 2! Nagpabili Hindi ko alam sa'yo? kung sinong bibig. Maylin ba o si Ella o Maylin Pranya mo? 2. Pala? Si Maylin yung isa. Oh, sino yung isa? Eh, hindi nyo na kailangan mo lang. Oh!
Umayat lang, mayabang na. Alam mo? Sa yelo. Alisin muna natin itaw. Kailangan nga siya lumamig ng may weight sa taas para lang medyo pumantay siya, di ba? Kasi gusto nga natin. So ito, ano? steps to sa paggawa ng dish na... Oo, kasama to. Pero again, hindi nyo kailangan gawin to. Ilagay nyo na sa rep nang may nakapatong na mabigat. Yun lang talaga. Sara na natin yan. Tapos dyan na yan hanggang mamaya. Again, hindi nyo kailangan gawin yung step na yan. Ilagay nyo lang sa rep yan na may nakapatong, di ba? So dyan na yan hanggang mamaya. Tapos, doon tayo sa pangalawang mas matagal, pare. Yung ating dessert. Madali lang to. Uy, nagtatrabaho tayo, Trabaho ba to? Ano yan? Kaya mo na kami mga empleyado. Nagka-happy-happy lang kami. Grabe talaga dito sa Ninong Ray. Grabe talaga sa ninong. Grabe sa Ninong Ray. Wala pang naluluto, may umiinom na. Ang dessert na gagawin natin ay napaka-basic, pero hindi pa ako umiinom ha, hindi pa ako umiinom. Pasososyalin natin to gamit ng mga ibang kakaibang technique. Kakaiba, pero madali lang pare. Ang gagawin natin ay panakota. Technically, ang panakota ay milk gelatin, milk and cream gelatin. Napaka-delicate, napakasarap, and napakadali rin, di ba? So, simulan natin yon. 300 ml ng gatas. Dali nga. Di ba? 300 ml. O, sabi ni Abedi, 70 daw kasi 1 litro yung bibilin nyo di ba? 1 litro. Inumin nyo na lang pagkatapos kasi okay lang sumobra. Ikaw rin naman kakain yan. Tsaka para sa mahal mo, di ba? Next, pare, ay gelatin. Ang kailangan natin na gelatin ay isa lang. Pero malamang wala ka. So, bibili ka nito. Ito ay 120. 120. Lagay natin 120, may matitira ka pa, di ba? Ano pa rin to? Marami ka talagang matitirang gamit dito. Gaya natin dyan. Kasi kailangan nating ipa-bloom ang gelatin. Tulad na inyong pagmamahal sa isa't isa. Diba? Kailangan nyo ipa-bloom yan. Kailangan nyo ma-rehydrate para ma-dissolve ng mabuti. Whisk lang natin yan. Tapos, iwan lang natin for around 5 minutes. Tapos, ako yung makikipulutan muna dito. Kamusta ka naman, sir? Okay naman. Sama ka dito sa inuman namin, sir. Talaga, okay lang. Tama ako sa inuman nyo. sir. Kamusta na asawa mo? Okay naman. Ganun pa rin sa... Alam mo, wala akong pakialam. Wala lang. After 5 minutes, pwede na yan. Pwede natin ilagay 100 grams ng asukal na may konting kape dahil kay Alvin. Bro, sugar na nga gamit ko eh. Oo, hindi pa rin nauubos yung ano mo dyan. Tapos, isang kurot ng asin, parang makulit mong pamangkin. Tapos, siguro ilang patak ng vanilya. Bagong-bagong vanilla. Bago yan, par. Bagong-bago yan. Tapos, isasalang na natin to on low to medium heat. Kasi ang gusto lang naman natin dito, ma-dissolve yung gelatin, ma-dissolve yung asukal, pero hindi kumulo yung gatas. Para ayaw natin yun. We do not Like that. yan. So, halo lang kayo ng halo. Ang gagawin natin dito ay iuhulma natin siya sa cups. Hanap kayo ng cups nyo na medyo maganda yung hugis. Ako, ito lang talaga yung nakita ko. Para hindi dekanto. Alam mo yun? Pwede na siguro to. Ngayon, pwede nyo iserve na lang dyan yan. Diba? Tapos lagyan nyo na lang ng garnish. Dessert. Diba? Maganda yun. Ginagawa ng iba yun. Ngayon, mas mahirap yung iaalisin nyo pa siya sa hulmahan, pero yun yung gagawin natin. Diba? Pero kung sakaling ito ay mag-fail, huwag kayong mag-alala kasi pwede naman talaga siyang nasa cup lang, pare. Diba? So, just keep in mind na medyo mahirap talaga siyang alisin sa hulmahan. Alam mo, hindi ko alam kung bakit talaga nagkakaganon. Kung ako lang ba nagkakaproblema ng ganon. Pero, yun nga, pag nag-fail, gagawa pa rin kami ng backup. Kasi medyo marami to eh. Medyo marami to, pre. Kahit siguro, kabit mo, pwede mo pang paglutuan eh. Pero sana wala kang kabit. Di ba kami mahal? Hindi. Kupal ako sa trabaho eh. Uy, wala. Sir, masado ka ng mga... Mukha ba na ipagbiruan? Ha? Mukha ba na ipagbiruan? Uy, pa pala libas natin. Medyo nakikita ako umuusok-usok na yung gatas. Malapit na to. So dapat pagka ganyan nakahanda na yung mga susunod yung ingredients. Actually, isa na lang naman to at yun ay 360 ml ng all-purpose cream. Kung may mabibili kayong heavy cream, mas maganda yun. Nga pala hindi ko nabigyan ng ingredient ng costing yung asukal natin tsaka vanilla. Yung asukal huwag natin lagyan malamang naman may asukal ka sa inyo, 'di ba? Yung vanilla, pwede namang wala yan. Pwedeng wala. So kung meron kayo lagyan nyo, kung wala, wag na. Okay lang yan. Kung gusto mong talagang special yung gagawin mo, pre, bili ka ng vanilla bean. Maangas yun. Ngayon, para malaman nyo kung okay na, ayan, medyo mag-i-steam siya. Tapos, dito sa nyo, i-check nyo kung meron pa parang granules ang gelatin. Parang wala na ako nakikita, no? Good sa to. Pwede natin patayin yan, tapos ilagay natin yung cream natin. Huwag kayong gagamit ng whisk na dito kasi magkakabula-bula siya at ayaw natin ng panakotang may bula-bula. Pero kung magkakabula yung panakotan nyo, okay lang kasi lalo kapag sinerve nyo yan yung gagawin natin, i-unmold natin. Nakabaliktad yan. And lahat ng bula niya nasa taas. So meaning, nasa ilalim kapag binaliktad nyo. So hindi na siya kita, di ba? Pero kung isi-serve nyo siya ng nasa cup, mas maganda na wala siyang bula-bula. Although pag nagkaroon ng bula-bula, pwede nyo yung tulad na ginagawa ng mga matatanda sa leche plan. Yung pinapadaan pa sa salaan. Pwede yun, pantanggal ng bula yun. Oo. Lagyan natin yung ating panakota dyan. Ang dami yan, paro. Man nga natin to. Sarap. Sarap. Lagay na natin dyan. Dahan-dahan. Etong dessert na to, pwede nyo itong gawin few days in advance.
Wala akong problema dyan. Yan na yun. So, ilalagay na lang to sa ref, tapos patitigasin. Yung iba naglalagay ng cling wrap na nakadikit doon sa panakota mismo kasi nagpo-form siya ng skin. Pero again, pabaliktad naman natin sa serve to, walang problema. Ito yung contingency natin. Kung sakaling hindi natin maitaob, sakto lang pala. Di ba? Sarap, sarap. Maganda tikman nyo. Tikman mo. Handa ka na bang... Ito galing to kay kapatid na... Ito ang magsisimbolo ng loyalty mo sa kapatiran. O, uminom pa uli. Kapatid na George, handa ka na ba? George. Sarap. Oh, Hamidi, bago uminom. Bago uminom, anong gagawin? Yung senyas natin. Anong senyas natin? Habang nakatingin sa akin. Patingin ako, patingin ako. Okay. Okay. Pwede na to. So ngayon, ilalagay lang natin sa rep to. Tapos, sige, gawin na natin siguro yung ano neto, garnishes neto. So, gagawa tayo ng medyo paarte ba nung ating, tawag mo rito, panakota, pare. Kasi, hindi ko sinasabi ang fine dining ay puro plating. Hindi yun ang sinasabi ko. Pero, para ma-emulate natin sa bahay yun, kailangan visually appealing. Pre, ang fine dining, ibang level talaga pagkain yan. Hindi yan inartihan lang, pare. So, meron tayong asukal dito na again, hindi ko na kukostingan. Kuha ka na lang doon sa binili ng asawa mo. Sindihan natin to at gagawa tayo ng caramel. Ngayon, ang caramel, ang candy making in general, ay intimidating. Hindi ako ang pinakamagaling gumawa ng candy, ng caramel. Nakakasunog ako. Pero, hahawak ko ang kamay mo habang ginagawa mo to. Na-assume ko na ikaw ay katulad ko, na lalaki na gustong pasayahin ng iyong asawa. Pero kung ikaw ay babae, pwede mo rin naman gawin to. Di ba? Walang problema para sa iyong loving husband, di ba? So, dyan lang yan. Tapos mag-prepare tayo ng pastry brush. Pwede na siguro tissue basa, pero mag-iingat kayo. Ito pala ang aking cooking go bag, pare. Kapag magluluto sa labas, tapos engagement, kahit sa camping, yung cooking engagement, live cooking, camping, dala ko lagi yan. Yung iba, naglalagay pa ng tubig para even yung distribution ng heat. Pero pwede na yan, di ba? Habang hinaantay nyo yan, malusaw, medyo ano lang, pakita mo yung apoy. Diba? Yan, ganyan lang. Kailangan hindi masyado nagsispill sa side yung apoy kasi yung mga asukal na yan, yung nasa gilid, ano yan pre, mas madaling masunog yan, di ba? Sausaw nyo sa tubig, tapos babrushin nyo yung mga nasa gilid. Yan. Hindi nyo to pwedeng haluin masyado, Kasi mag-crystallize siya at mahihirapan kayong kunin yung form na gusto nyo. Pwede nyo i-search sa ibang YouTuber kung paano gawin talaga to kung meron kayong thermometer. Pero eto, sabihin natin by feel lang. Alam mo yun. Mabilis to, pare. Mabilis tong bagay na to. Oo, anim na buwang gamutan yan, Ngayon, papatayin ko yung apoy sa gitna. Namatay lahat. Yan. Kasi gusto natin malusaw muna sila bago sila mag-caramelize, di ba? Para medyo pantay-pantay kahit papano. Ngayon, pwede yun ang hindi gawin to. Pero maangas to, pre. Nakikita mo lang to sa mga matitinding restaurant talaga, di ba? Yan. Medyo nagka-caramelize na siya sa ilalim, meaning masyado mainit yung apoy natin. Medyo ano to, mahirap linisin. Kasi asukal yan. Technique lang naman dyan, lagyan nyo ng tubig. Pag tumigas yung asukal, tapos pakuluin nyo. Ganun lang naman. Asukal yan, malulusaw yan, di ba? Tapos habang inaantay nyo, pero kailangan nakatingin pa rin kayo dyan, Kuha kayo ng mantika, spray nyo dito sa ladle nyo. Pwede namang, normal na mantika lang. Pero ito, nakaspray na di ba? Yan. Nakaka-tempt haluin. Nakaka-tempt talaga haluin, pero hindi pwede. Maaamoy nyo yung caramel, Maaamoy nyo yun. Pero hindi pa to okay kasi kita pa natin yung granule sa baba. Kailangan pantay siya. Nakapatid ito, work fast pagdating sa mga ganito kasi medyo mabilis talaga. Medyo titigas yan, di ba? Kuha kayo ng kutsara, lagay nyo sa tubig. Kapag tumigas siya na parang candy, okay na yan. Ito, feeling ko okay na to. Kuha tayo niyan. Tapos, nalagay natin dito sa ladle natin. Actually, parang masyado maraming mantika yung nilagay ko. Oo, dumudulas lang siya. Oo nga, masyado maraming mantika yung nailagay ko. Ulit tayo. Ang hindi ko lang sure kung pwede pa ba tong asukal na to. Medyo madali naman siyang tanggalin kasi namantikaan nga natin. Ay, hindi. Alam ko na. Gawin na natin yung contingency natin kasi feeling ko hindi na okay itong asukal na to maya-maya. Gawa na lang ulit tayo. Ito isa tong option na pwede nyong gawin, Spray nyo ng mantika. Black sesame seeds. Siguro, 10 piso? White sesame seeds. Lagyan mo na rin 10 piso, Jerome. Haluin natin. Post lang natin dyan. At hintayin lang natin tumigas yan. Habang tine-check natin kung okay to, try uli natin yung plan A natin. Gumawa na uli kami ng caramel para dun sa second attempt, dun sa plan A natin. Kaya kailangan talaga may plan B. Ito yung plan B natin, Salinga, hindi sa mani, pare. So, ang pagbabago dito, manipis lang yung layer ng, ng mantika dito. Yan.
Mula kasi sa malapot, magiging parang malabnaw siya, di ba? Pero siguro, no, naisip ko lang, ewan ko, try natin. Baka kailangan palamigin ng konti para lumapot ng konti, di ba? Di ko sure eh. Pero try na rin natin to. Ay, hindi. Okay to. Titigas siya ng ganto, tapos makukuha natin ang buo. Tapos ikukulong natin yung panakota natin. Diba? Yun yung idea. Uy, hindi na uubos, pre, oh. Pre, pwede ng pang-garnish to. Tabi natin to. Pre, hindi siya nauubos. Pwede pang-garnish to. Oh. Ay, excuse me, sir, may tali po yung panakota ko. Ma'am, tikman mo. Dadaan na. Ayun, no, nababasag siya. Eh, pero ang angas nito, oh. Hindi, ang angas sa plating niya, no. May ganyan-ganyan, no. Kapal nun, ah. Kapal na ito masyado. Teka, may naisip ako. Game. Ay, galing. May nakuha tayong fragment sa maganda pang plating, di ba? Actually, okay na ako dyan. Makagawa ka na ng dalawang magkaibang plating dyan. Ito pare, maangas Ito, to. ang ganda nito, oh. Yan, okay na ako dyan. Piling ko makabuo na ako ng magandang pang-plating dyan, di ba? So, tapos na tayo sa dessert natin. Technically, ipi-plate na lang natin mamaya. Pero meron pa akong isang naiisip parang plating sa kanya na pwede ko pang idagdag. Pero mamaya na yon. Kasi para dito pala solve na ako eh. Main course okay na. Dessert okay na. Siguro pwede na tayo dun sa ating appetizer, pare. Ang appetizer natin ay gagawa tayo ng hummus with roasted carrots, pare. So meron tayo ditong 4 na latang garbanzos, yung luto na, hindi yung dry. Magkano isa, George? 35 times 4? 140. So 140, Jerome, lagay mo. Ito medyo matrabaho. Babalatan natin to isa-isa. Para makuha natin yung makinis na hummus talaga. Ganun lang naman, isang kurot lang naman yan. So ito, medyo matagal tong bagay na to. Wala, kailangan nyo talagang tsagain to kung gusto yung So, makuha. hindi kayo hingi ng tulong. Ikaw. Hindi, pero ikat mo na yan kasi matagal tong gagawin ko mag-isa. Cut. Yeah, naman yung ako para mapabilis. Wala, ako lang lahat gumagawa. Oo, pero kunyari pangit yung labas, kayo yon. So ito na yung garbanzos na talagang binalatan ko mag-isa. Side ng kamay. Ngayon, wala tayong tahini paste or sesame paste, pare, na essential na ingredient para sa hummus kasi roasted carrots nga ang gagamitin natin dito, pare. So, meron tayong carrots dito, isang medium size na carrot lang, na siguro ilagay mo sa halagang 15 pesos siguro. Okay na yon. Hinihiwa ko lang ng medyo ganito kasi pwede nyo itong i-oven talaga, i-roast talaga. Pero bibigyan ko yan ng option kung paano makukuha yung roasted flavor kahit walang oven at gagamit tayo ng kalan lang, par. Tignan natin kung kasya yung mga carrots natin. Bin, ano sabi ng carrots nung nagjo-joke siya? Ano? Carrot lang. Pumasok ako dito, yan na eh. Hindi ka natawa? Yan, latag lang natin dyan. Cooking oil, sige. Hummus talaga, ang ginagamit talaga olive oil. Mamaya olive oil ang gagamitin natin. Pero dito, sa pagluluto, yan ang gagamitin natin, cooking oil. Kasi gusto natin palabasin natin yung tamis ng carrots na hindi naniniwala si Alvin na nag-e-exist. Kasi si Alvin, 34 years old na, hindi pa nakakatingin ng carrots yan, pare. Carrot cake lang, di ba? So yun nga, ilulutuin lang natin yan hanggang medyo... Maluto. Tama. Tapos i-prepare na natin tong mga to para sa ano natin, hummus natin. So yung garbanzos natin, so lagay na natin yan dayan. Hopefully, hindi mag-split ang hummus ko. Parang si Kim Chu, pare. Kasi may chance talagang mag-split siya kasi medyo maraming mantika ang hummus talaga. Hopefully, hindi. Bawang, kaya tayo dyan. Actually, mas makinis pa sana yung bawang. Pero okay na sa akin yan. Asin. Yan! Just the tips by Ninong Rai, pare. Ulo-ulo lang, pare. Oh. Kung gusto nyong magpiga nang ayaw nyong gamitin yung kamay nyo pang salo, pigain nyo na pabaliktad. Lahat ng buto nasa taas. Uy, ang galing. Ang galing nyo, di ba? Ang galing, di ba? Okay na to, par. Oh, magkabila yan. Tostado yan. Tostado. Hanggang magiling. Kulang siya ng liquid, tsaka natin lalagyan ng olive oil yan, par. Yung mga nasa taas, baba lang natin. Ako, may balat to. Ako. Sarap naman ang buhay ng mga empleyado dito. Punutan, Jollibee, oh. Medyo parang hummus na siya. Pero kasi, limitasyon na to ng ano namin, ng food processor namin. Ayos yung mashed potato, masarap. Isa pa. Isa pang ano. Perahin ko yan. Titry mo ako. Ayos yung mashed potato. As in, kung mas maganda yung food processor nyo, kasi amin, maganda to. Kaso, ang tagal na Pero ang dami ng giniling nito, di ba? Hirap na to. Di natin kung mapapakinis pa natin.
So ito nga, limitasyon na ng ano namin to, ng food processor namin to. Pero hindi siya ganun kakinis. Pero okay na ako dyan. Parang rustic. De, may nakainan tayo, be, sa Hossein. Yung sobrang kinis na hummus, pre. Tapos lahat ng bowl namin naubos kasi nakapatong sa baboy. So dito muna sa Malitator, di ba? Tumigil ka, Alvin. Alam ko iniisip mo. Alam ko iniisip mo. Ganyan ba yung inugasan mo? Hindi naman. Teka. lang talaga yun. Teka lang. Siguro panahon na para malaman ng mga inaanak ko. Total, na-isplok na ng asawa ko yan. Wala. Hindi na Baka pwede. parang kinakaya mo si Ryan. Teka lang, tikman mo muna. Sarap, di ba? Konti alat pa. Sabi ng asawa ko, ganyan ba yung hinugasan mo? Wag. Hindi pa ba tamang panahon? Sige. Kulang pa alak yan. Okay, sabi ni Alvin, konti asin daw. O, lagyan natin konti asin. Bin, magkakaanak ako ng bata, ha? So, alam ko to, ha? Pero masarap siya, ako gusto ko siya. Yun nga lang, hindi nga lang singkinis ng inaasahan ko. Pero at least, ano siya, alam mo ikaw gumawa. Tsaka hindi siya nag-split. Tulad nga ni Mystic at ni Kim Chiu at ni Rochelle. Sino pa ba nag-i-split? Oo, si Black Widow. Okay na yung main component ng ating hummus kasi andyan na siya. Kailangan na lang natin ng mga garnishes kasi ang mangyayari dyan, hummus to with a lot of other textures. Parang ganon siya, di ba? Bibigyan natin ng isa-isang treatment yung bawat garnish natin at sisimulan natin yon dito, roasted carrots kasi may carrots na tayo kanina di ba? Nandun. Kailangan din may roasted carrot tayo sa labas, di ba? Isang carrot lang. So, nga pala, no, yung olive oil, Jerome, ilagay mo sigurong ano. Actually, gagana yan kahit walang olive oil. Pwede naman yan. Medyo bitin lang sa lasa. So, mantika na lang siguro gamitin nyo kung wala. Pero bili na kayo. Loves yun naman di ba? Gano? 100? Sobra-sobra na yun. Sige, lagay mo na yung 100. Sobra-sobra na yun. Bili kayo malit na bote. Carrots, Jerome, lagyan mo uli ng 10 piso. Diba? Kuhain natin ng ganyan. Tapos, again, yung roasting na gagawin natin sa kanila, pana lang, pwede nyong i-oven, pero sa inyo na yun, di ba? It's already yours, pare. Yan natin dyan, may konting mantika na yan. Tapos, talagyan natin ng... Wala tayong star anise, par. Isang pirasong star anise lang, wag powder, Wag powder, ganyan. Kasi tatanggalin natin yan para may konting ganun lang ng star anise. Konti lang. Ito medyo light lang yung pagkaka-roast natin dito. Wag naman sobrang tulad nung kanina. So, ganitong browning, okay na to. Patayin natin ng konti. Konting lemon do lang. Konti lang. Pwede naman tubig lang. Dideglaze lang natin yan. Honey lalagyan namin dito. Pero asukal lang. Pwede na yun. Kung meron kayong honey na dyan sa inyo, yun, gamitin nyo. Di ba? Pero kung wala, okay lang asukal. Yung lemon do, dire okay. Tubig lang dapat. Nakita ko lang iniinom ni Alvin. Ganyan natin. I-glaze natin siya para makintab yung carrots natin. Pagbigyan mo ako. Mainit ata. Hindi mainit siya. Rep na. Usok. Okay sa'yo? Hindi nga. Hindi nga. Okay sa'yo? Lasang carrots pa rin. Okay lang. Hindi ko parang hahanapin. Okay lang, pero at least tinik-pa ni Alvin. Mani. Ngayon, hindi nyo kailangan bumili ng hilaw. Eto, ni-roast namin to sa oven. Ang totoo niyan, pre, gagawin ko rin dito yung ginagawa sa kalsada. Yung nilalagyan ng bawang, nilalagyan ng yun din talaga yung gagawin ko sa kanya. So, bumili na lang kayo nun. So, mani, yung nabibili sa kalya, lagay mo 20 pesos, pre. Lagay mo 20 pesos. Ang ititimpla natin dyan, eto. Meron kami ditong sinisimulang i-confit na garlic. Kasama rin doon. Lagay mo, Jerome, bawang 20 pesos. Kasi kasama rin to doon So, kukuha lang ako ng konting mantika niyan. Lagyan natin. Tapos lagyan natin ng asin. Tapos for extra, lagyan natin ng garlic powder. Pero hindi na talaga kailangan to. Meron na kayong meron na kayong garlic oil. Goods na yun meron lang kasi ako di ba? Haluin lang natin. Tapos, eto. Binili pa ba to o hiningi? Par, dinampot na lang ata to Meron tayo wansoy dito, pero bulok-bulok na. So, yung dahon na lang yung kukunin ko. Ayun pala, baka mamaya may aversion sa wansoy yung partner nyo. Huwag yung lagyan, pare. Huwag yung lagyan. Madaling i-leave out yung bagay na to. Lagyan natin yan. Dyan sa ating eman. So, nakikita nyo yung nangyayari dito. Bawat isang component, niluluto natin ng bukod-bukod. Talagang may may separate treatment siya. May pagmamahal. Oo. Hindi mo trip ang wansoy. Halika dito, Medi. Okay naman siya. Medyo nabibitin pa ako sa wansoy. Okay lang sa'yo. Parang wala. Parang wala, no? Dagdagan pa natin to. Pero ulitin ko lang. Kung ayaw ng jowa, asawa, partner, nililigawan, o ng tatay nyo ng wansoy, huwag nyo lagyan. Tingin ko talaga, di na binili ni Amin. Tingin ko talaga, hiningi na lang ito Okay na ako dito. Ang last na garnish natin sa kanya, suha, pare. Pero wala tayong gagawin dito. Pero titikman ko. Kasi ang gagawin natin mamaya dyan, hihimay-himay natin yung isa-isa. Oo.
Okay, dito. So, good na tayo doon. Kompleto na tayo. Siguro, doon na tayo sa ating, sana lang, no? Soup. So, ang gagawin nating soup ay shrimp bisque, pare. Shrimp bisque. Uy! Basically, ano lang naman yung soup na may lasang hipon. Yun lang. Ito yung para ma-utilize mo yung shell din ng hipon, di ba? Isa to sa maganda soup na gawin kasi lasa lang naman siya ng hipon eh. Alam mo yun, pamilyar, di ba? Pamilyar. So, ito yung shell natin, tapos ito yung laman. Ito ay kalahating kilong hipon. Actually, sobra to, pero okay na yan. Paano pag allergic sa hipon nyo? E di, gawa tayo ng chicken and corn soup, pare, di ba? Hindi. Madali naman yan. Pero kidding aside, maraming pwede gawin pumpkin soup. Yeah. Diba? So, mamaya na yung mga gulay natin. Dito muna tayo sa ating mga shell. Etong, tawag mo dito, yung laman ng hipon, rep mo na yan, par. Pero ganito karami yan. Sobra yan. Pero okay na yung sobra kaysa kulang. Chicken oil, kasi pula na siya. Kung wala kang chicken oil, edi mantika. Diba? Shell ng hipon, kailangan natin igisa yan kasi kapag hindi nyo yung ginisa, grayish yung magigisabaw niyan. Yung para sa mga ulam-ulam sa bahay, yung dirikdikan, di ba? Tapos meron tayong leeks dito. Lahat, pati dahon. Tapos carrots. Leeks, 10 piso isa. Carrots, 10 piso rin, di ba? Sibuyas, 10 piso, lagay mo na rin, di ba? Okay na to, pumula na siya. Pwede nating ilagay itong mga to. Tapos igisa din natin ng konti yan. Bago ko makalimutan, bawang. So asnan lang natin para magsimula na mag-soften yung mga vegetables natin. Yan, so gisa lang muna natin to, tapos balikan nyo ako dito mamaya. Dapat i-deglaze natin to ng white wine. Kung meron kayong white wine, lagyan nyo. Wala ako dito di ba? So tubig na lang. Pakukuluin lang natin to hanggang mamaya. Pero lagyan na rin natin ng... Hindi ko makita, wag na, nagbago na isip ko. So kuha ulit tayo ng leeks. Again, lagay mo 10 piso. Tanggalin lang natin yung nasa labas para ma-expose yung sariwa. Hindi natin kailangan ng matinding gisa. Gusto lang natin medyo pawisan ng konti yung mga gulay natin. Olive oil, bawang, medyo marami. Ayaw nga natin ipa-brown to. Gusto lang natin mabawasan yung sharpness ng mga gulay natin. Tapos, medyo tumamis ng konti. Yan, gisa lang natin yan on low heat. Yan. So, kailangan lang mag-soften to. And actually, okay na halos. Oo. Yung na lang natin, yung hipo na lang natin. Ito ay okay na. Dito sa hipo natin, gagawin ko yung hindi ko talagang gustong gawin. Eh, wag na natin. Hindi, kaso dapat. Dapat. Tapos hiwain natin. Huwag masyado malalim. Enough lang para bumukas yung likod. Buburat-latin natin yung gitna. Tapos makikita natin itong bagay na to. Ayan. Ito yung traditional na paraan ng pagdidevein, pare. Kung ayaw nyong gawin to, tulad ko, edi wag. Wala namang problema doon, di ba? Oo, hindi mo sinagad. Patagibang. Bakit tagibang? Oo, ito. Nakamayin ko lang kasi precise yung Jute pick mo na. Diba? Next! Ang problema, hindi. Mali kasi yung ginawa ni Alvin. Thank you. Pwede ka na lumayas, ha? Kailangan isasagad nyo dito. Ayan yung sa batok talaga. Kasi kapag diluto niyan, bubukas yan. Kumbaga dagdag aesthetics lang din naman yan. Para makita talaga na wow, dinibain, wow, pinaghirapan, di ba? So, halos okay na ang lahat ng components natin. Pwede na tayo mag-circle back papunta sa ating main course. Kasi karne pa lang yung napiprep natin doon, di ba? Kailangan natin ng starch. Ang starch na gagawin natin ay cream cheese. Mashed potato, pare. Parang mashed potato lang din siya na medyo may cream cheese, di ba? Ngayon, kunyari, wala kayong cream cheese. Eh di wag yung lagyan. Okay lang yun, par. Pero ang cream cheese na gagamitin namin ay eto. Hindi ako nagkakamali, nasa around 200 to. Hindi ito binili ni Amedy kasi medyo matagal na sa rep to. Eto ay kalahating kilong patatas. Amedy? Wala na siya. Tama, nakalimutan mo na sa 10 taon nang nakakalipas. Pero mamaya na natin update yung presyo, pre. So ngayon, meron tayo ditong butter. Kung ba't ganyan, frozen kasi yan. Hindi, magkano, kalahating kilong patatas to, no? Magkano? Kala ko, kabisado mo na eh. Update namin kayo. Sa butter, siguro naman may butter kayo sa bahay, di ba? Kalahati, hindi. Magkano ba? 50. Lagay nyo 50. Malamig yung butter, mainit yung patatas. Maganda yung dahan-dahan siyang mag-i-integrate dun sa, natin, sa patatas natin, di ba? Cream cheese. Hindi nyo kailangan ng, say, potato ricer para makuha nyo to. Kahit yung typical na masher lang, di ba? Kung tutuusin, sandok nga, baka makagawa ka. Tinidor, kaso baka mas madali pa sandok kesa tinidor, pare. Amedy, meron na? Magkano presyo ng patatas natin?
50 yung kalahati. Tapos butter, lagay mo 100. Magkano cream cheese? Mga 200 plus. So, lagay mo 200, pre. Lagay mo 200. Tira ba natin to? Saan ba natin ginamit to? Doon sa Parakota. Sa Panakota. Oh, malamang binili nyo na to. Hindi ko na kukostingan to, di ba? Bawas na to eh. Ayan natin yun. Tira lang kanina yan. Diba? Tapos, asin. White pepper ang ilalagay ko para puti talaga yung ano natin. Mas puti ito. Oo. Kasi puti ito, pero kapag mas, Lagyan mo ng itim. mas di na puti ito. Pero kapag nilagyan mo ng puti, mas puti ito. Kasama. Tagal na nun, pre. Tapos, kung kunyari gusto niya lang maging makinis palalo yan, kunyari lang. Ito gamitin nyo. Meron kayo niyan. Nagluluto kayo pansit kanto sa bahay eh. Matik yan. Meron kayo niyan. Yan. Diba? Nesmaki. Oo. Okay. Kinis yan, par. Ikaw muna. Medyo mahina yung lasa ng cream cheese, pero okay na ako doon kasi baka hanapan mo ng... maging cheesecake yan. Baka hanapan mo ng blueberry topping eh, di ba? Okay na ako dyan. Gagawa na lang tayo para sa main course nung isa pa natin para vegetable accompaniment, tsaka sauce. Mawa uli ako ng caramel tulad nung ginawa natin kanina. Ito yung magiging base nung natin, sauce natin. Mali ako kasi natapon ko yung pork stock. Yung dapat yung liquid natin. Sana ikaw... Tama, nagkamali siya. Kayo, itabi nyo. Caramel natin, okay, lalagyan natin tubig. Sasabog po yan. Iba po ang lasa ng caramel sa brown sugar. So, mas pinili kong gumawa ng caramel kaysa brown sugar lang. Ngayon, kung okay lang sa inyo yung lasa ng brown sugar, edi kayo, di ba? Walang problema doon. Tapos, lalagyan natin to ng toyo. Asukal lang yun, so hindi na natin kinosting. Ito, toyo. Malamang may toyo kayo sa bahay. Pag wala, hika sa jowa mo. Jowa ko, walang toyo. Walang toyo yun. Ngayon, etong sauce na to, medyo mapait at matamis to. I-accentuate pa natin yung pait niya ng parang yung call center. Accenture pala yun, sorry. Konting-konti lang. Kailangan natin ng konting umami. Nor chicken powder. Tapos patayin natin apoy. Lagay tayo ng butter. Tapos unti-unti natin tunawin. Tawag sa teknik na to ay... Montabiao. Ang galing. Tapos dahil magiging temporary emulsion, medyo mas stick siya ng konti. Baka siguro pwede na tayo magsimulang mag-plating. Pwede na, di ba? Pwede na. Sige, gawin na natin yan. Wala na naman tayong customer. Chogi mo kasi. Chogi ko talaga. Paano babayaran yung bills? Oo nga eh. Ewan ko. Valentine's Day pa naman. Sana Customer! Yes, sir. Table for two? Yes. Ay, sige po. Dito po tayo. Welcome po, Irishaimasu. Hindi tayo Japanese Hindi restaurant. pa tayo Japanese. Kaya pala wala tayong bell. Sa'yo eh. Welcome sa aming restaurant. Sir, would you care for some refreshments? Can you take your hat? Kasi bawal. Okay, sa hot rock natin. Okay. Sir, one of our finest. Ang tawag dito ay Knorr Liquid Seasoning, #1 seasoning in the Philippines. Mabango pero may iba pa ba? Meron pa po. Sir, owner's choice po. Owner's choice. Knorr Professional Oyster Sauce. Sarado pa yan siya. Okay na to, sir? Sarap, kaso parang hindi siya pang-inom. Ay, okay. Meron pa ako isa, sir. Meron pa isa. Ito naman, favorite ng asawa ko. Sir, wala nang masasarap pa dyan. Tsura pa lang, di ba? Parang kayong dalawa, sir. Tsura pa lang, di ba? Galing pang Netherlands. Sige nga, sir. Buksan mo nga, sir. Ay, mas magaling ba to? Sige po. Okay na? Sigurado yan, sir. Makaka-score ka. Sir, I will ask the chef to prepare your soup. Enjoy your night. Jackpot. Ang galing. Mukhang mayaman yung nakakap kanina. Mukhang mayaman talaga. Sabi niya, magpapalit daw siya ng panggilid ng motor eh. Mayaman. Doon na tayo sa soup, pare. Ngayon, pwede itong lumapot doon sa plant matter na nilagay natin, which is yung mga leeks, yung carrots, diba? Pero kung mabibitin, pwede namang lagyan ng cornstarch and water mixture. Para lang may body ng konti, diba? Talain natin. Kaya natin dyan. Konting soup lang talaga dapat makuha nyo dito para talagang malasang-malasa, di ba? Cornstarch and water mixture. Naputi lang natin ng konti. Para lang may body, hindi tubig na tubig, alam mo yun. Patis. Konting chicken powder. Tapos, Montaubea. Haluin natin yan. Sir, tikman mo. Diba? Ganyan dito. Yung iba nagluluto sa harap. Ikaw kasama ka sa pagluluto talaga. Maghuhugas pa mamaya. Pagkatapos, par. Okay. Yung hipo natin, titimplahan lang natin to ng patis, pare.
Mantika. Ayun, dami dyan. Sir, naapoy oh! Sir, naapoy, di ba? Lupet, sir. Balik rin lang natin. Kita niyo yung itsura, di ba? Iba yung itsura niya kapag dinivein siya. Huwag natin i-overcook ang hipon, baka magalit si Midimoto. Yeah. Ito yung gulay natin kanina. Lagay natin yan dyan. Lagay natin yan dyan. Tapos lagay natin yung mga hipon natin. Dito rin. Tapos, dito lang sa side na to. At eto na ang ating fine dining shrimp bisque. Mas maganda naman to ng konti kaysa sa mga pangkaraniwang soup na ginagawa ko, di ba? Picturean mo na to, Ian, tapos dadaling ko na to doon, tapos Jerome, slow mo muna ng konti para makita natin ang kanilang mga reaction. Sir, your first course, shrimp bisque. Enjoy. Asa kutsara mo? Ay, kunin mo yung kutsara. Sorry. Sir, yan pong shrimp bisque natin ay gawa po sa shrimp. At meron... na binisk. Opo. Okay. Yan. Sabay-sabay niyo po yung tatlo elemento, yung gulay, yung soup, pati po yung hipon. Sugat pa ko nagluto na ito. Ako nagluto niyan, sir. Painom ah. Kamusta? Sarap. Etong soup natin, usually, pag gumagawa kasi talaga tayo ng soup para sabaw lang talaga. Eto, may lapot ng konti, tapos may mararamdaman kang chunkiness. Kahit sinala natin kasi, dinagdag natin pabalik dun sa soup yung mga pampalasa niya, di ba? Tapos, ginawa pa natin ng dam. Ano yun? So, medyo, plating-wise, medyo masaya ako sa itsura ng plating niya. And yung hipon, saglit lang talaga. Pag dinreview niyo yung hipon, talaga nag-iiba yung itsura niya. Medyo, paano ko ba sabihin to? Social ba? So, sir, handa na ba kayo sa ano nyo? Sa next course nyo? Tapos na, handa na sa next course eh. Handa na sa next course eh. Hindi inuubos. Hindi, lagay mo dyan. Sabi mo, handa na eh. Walang ano. Kutsara na iwan. Hindi, walang ano dito. Walang touch move dito. Oo, hindi ako na yan. Sarap yung soup. Sarap mo. Galing ako. Kiss mo nga ako. Kiss mo ako. Yan ang problema natin eh. Paano tayo gagana kung puro ka ganyan? Alam mo, hindi na ako maka-score sa'yo eh. Bowler ako dati, pare, oh. Pero meron akong paraan para maka-score uli sa'yo, pare. Eto, oh. Perfume treats. Pare, kahit hindi Valentine's Day, makaka-score. Tama. Uy, yung Hugo Boss pa rin. Diba? Amuyin mo ko. Amuyin mo ko. Ang sarap ng customer. Sir, kita niyo epekto? Teka lang. Nawala ako dun ah. Yung kilay mo basa. Wait lang. Diba, sir? Paano yan? Parehas kayo nag-spray. So, parehas kayo makaka-score mamaya. Diba? Oo, pero sir, alam mo ba, ang perfume treats ngayon ay may promo. Pag bumili kayo ng 1,000 pesos worth ng product, teka lang, anong petsa ngayon? Kita nyo? Kaya kailangan nyo ng 2024 Ninong Rai Calendar. Alam ko, February na, pero magagamit nyo pa rin to. Lalo na kung tulad kayo nitong dalawang to. Meron pa marami pang buwan, di ba? Kasi dati 1.5 yung ating, purchase requirement. Ngayon, 1,000 na lang kasi na menosa na kayo ng 1.5 buwan, di ba? Kaya kayo, sir, bili na rin kayo, di ba? Gusto yung bumili? Click nyo lang yung link dyan sa description o kaya i-search nyo Shopee Perfume Treats. Doon tayo sa ating second course. May nakalimutan pala ako dun sa second course natin, which is yung hummus natin. Garbanzos na pang-garnish lang. Hindi ko na dadagdag sa costing to kasi babawas na lang naman kayo ng konti dun. So ngayon nagtatalsika siya. Igigisa nyo lang yung garbanzos nyo. Smoked paprika. Pwede nang hindi smoked paprika, pwedeng paminta lang. Pero para lang sa kulay. Okay na to. So again, pwede itong as simple as a normal salad. Pero ito, ibahin lang natin ng konti, di ba? Sa gitna. Spread lang natin ng ganyan. Yan. Nakatapak mo. No? Tapos yung carrots natin, yung glazed carrots natin. Glazed roasted carrots natin. Ito. Nga pala, kapag maglalagay kayo ng medyo malalaking garnishes tulad nito, it's better na, yung madaling bilangin ng mata, it's better odd numbers ang ilagay nyo. Mas pleasing lang siya sa mata that way. Yan. Yung confit garlic natin, ito mga 3 piraso lang to.
Suha natin. Sir, magkano po bilhin niyo sa suha? 80. 80 pesos, Jerome, paki-add. Dapat strands lang para hindi masyadong ano. Meron kaming biniling microgreens dyan. Naisip ko na parang, wag na lang gamitin kasi dagdag cost yun eh. Alam mo yun, pero garnish lang naman yun. Ito na lang, yung meron tayo, yung king chai na meron na tayo, di ba? At eto na pare ang ating, ano tawag ko dyan? Roasted carrot hummus pare. Pwede natin i-serve sa kanila to, pero bago yan, Ian, picturean mo muna at Jerome, stoma ka muna. Konti lang. Sir, ito po ang ating second course, ang ating roasted carrot hummus. Ang maganda dyan, sir, bawat subo nyo, pwede kayong mag-iba ng mode. Sarap. Sarap? Very good. Sarap. Sarap? Hindi mo tingnan? Oo, okay lang ba? Sige. Tinik mo muna ng kanina. Hindi, sa kanya naman. Nayan na ako sa'yo. Sabi mo, matignan ako niyan. Pakita mo doon, sabihin mo doon sa mamang mataba doon. Sabi mo, the perfect bite. The perfect bite. Subo mo sa akin, subo mo sa akin. Yeah! Pagka gumagawa tayo ng mga ganitong dish, medyo iniisip na natin yung lasa na mangyayari sa bibig natin. Sige sir, pwede kang kumain habang kasalita. Kung mo intindihin, may mga gusto lang akong sabihin na mga naramdaman ko sa mundo. Ngayon, hindi lahat ng bagay, hindi sa lahat ng bagay ang matamis, di ba? Kaya ako, kahit mahilig ako sa matamis, hindi pa ako gumagawa ng matamis sa sinigang. Pero sa kasong to, yung matamis na carrots, no, yung glazed carrots, kapag sumama siya doon sa hummus natin, na medyo may konting sharpness at konting asim, yung sharpness galing sa bawang natin, sobrang sarap. Tulad na sinabi ko kanina, iba-ibang lasa, per subo, kasi nga, pwede kang mamili ng ingredients na pwede mo ilagay. Maganda yun, hindi boring yung pagkain, di ba? Tapos totoo nga na pag pumutok yung pomelo sa bibig mo, iba. May konting squirt ng tamis at konting asim. Masarap siya, di ka naniniwala ka dito. Lagyan mo ng carrots, promise, lagyan mo ng carrots. Ayaw mo lang sabihin na masarap yung carrots eh. Pero yun nga, ano siya, maraming texture, maraming lasa nangyayari, and may excite ka sa ating next course. At sir, pwede ko na bang i-serve yung ating main course? So tama na, sabi mo, ano na, huwag mo nang susubo pa. Kunin yung kutsara nyo, bagugasin nyo pa kami. So eto na yung eto na yung baboy natin, pre. Hoy, dito ka tumuto. Oo nga, sir. Baboy, eto. Matigas na to. Kilala mo ba yan? Hindi. Iyaan mo na. So, eto na siya. So, ngayon, hihiwa tayo ng isang perfect portion. Yan. Okay na yan. 2 portion. Salang na muna natin yan. Skin side down sa isang kawali. Ako, non-stick pa na yung pinili ko para sure na hindi mapunit. Yan. So, ngayon, pinapatulong ko lang yung customer natin para maghiwa ng konting mushroom. Okay na, hindi. Okay na. Okay na, masyado kong ano eh. Siwain lang natin yung mushroom. Huwag masyadong manipis. Siguro hatiin nyo lang sa 4 per mushroom. Yan, ganyan. Yan, okay. Uy, nagdikit sila oh. Parang kayo mamaya, sir. Gupitin lang natin yung balat kasi nagkadikit. So ngayon, sinisir na lang natin all sides yan. Sinisir na lang natin. And eto na rin yung technically reheating niya. Parang gano'n, no? Kasi galing sa rep yan eh, di ba? Oh, so kailangan nating i-reheat, syempre. Sisir lang natin all sides. Pero tinan nyo, nakuha natin na malutong yung balat, oh. So takpan lang natin yan. Sir ko muna on both sides. Tapos balikan nyo ako dito mamaya. Maghihintay yan. Maghihintay yan. Yan. Sagay na natin yung mushroom dyan. Mashed potato. Yan o. Chicken powder. Mushroom pala, Jerome. Lagyan mo ng costing. Siguro ano yan? Magkano? 50? 50 ba yun, sir? Pwede na. Oil, may garlic oil tayo dito eh, di ba? Pwede nyo pantimplahan na kung ano-ano yung mushroom, pero mushroom itself, masarap na eh, di ba? Ano kung lalagyan nyo ng Knorr chicken powder. Natin dito. Ito naman, lagyan natin dito. Tapos yung sauce natin, initin lang natin ng konti. Naging tira-tira eh. Oh, hindi bastos yung tira-tira ah. Sa mga batang 90s, nakakalam ng tira-tira. Para lang mas social, ito wala na lang to. Maldon salt. Sa inyo, baka pwede rock salt. Wala naman sigurong problema doon. Yun. Yan. Kaya natin ng konting garnish lang. Hindi ko alam eh kung anong itatawag natin dito, pero siguro ano na lang. Square to 4. Hindi. Pork with coffee and caramel glaze. Diba? So, ipatikim na natin to sa ating 2 vlogger guests. And, ayun. Jerome, slow mo ka muna ng konti. Tsaka, Ian, picture mo na to.
ito po ang ating crispy pork with cream cheese mashed potato, caramel, and coffee glaze with sauteed mushrooms on the side. Sir, enjoy. Thank you. Ayan o. Sir Midimoto. Ito yung tamang portion. Oh. Kamusta po ang ano? Bagay nga. Bagay yun. Yung pait, no? Bagay, di ba? Tsaka yung pait, di naman malala. Konti lang. Pag nasa pagkain na, oo. Pag nahalo mo na dun sa pork, yung mamantikang pork, di ba? Pero sabi ako di ko pa natitikman yan. Yung pork ay nandyan para maglasang pork lang. Ganito yan eh. Meron kasing dalawang atake sa pagluluto. Pwede mo siyang i-modify enough, lasa nung pagkain para mag-iba. Pwede mo siyang panatiling ganon, yung lasa niya, and gumawa ka ng accompaniments niya para ilabas yung lasa niya lalo or medyo i-modify ng konti yung lasa niya. So yung pork talaga natin, wala talaga siyang masyadong timpla. Ano lang, plain lang, di ba? Yung ano lang talaga. Asin, laurel, ganyan. Mga typical na pakulo lang. Parang pang lechon kawali, di ba? And yun kasi yung gusto kong palabasin lasa sa kanya. Sa lahat po ng kinain natin so far, ano pong pinaka nagustuhan niya? Yung garbanzos ang nagustuhan mo, ikaw? Yan ang sa'yo. Yan ang sa'yo. Good. Kabayad kayo, ha? Wala lista dito. Meron tayong mainit na tubig dito. Warm lang naman. Kasi gusto natin tunawin yung gelatin. Lublub lang natin na ganyan. Tapos ikutsilyo lang natin yung taas. Yan lang, o yung rim lang. Okay, tingnan natin kung gagana to ha. Alauna, alas 2, alas 3. Wala akong naramdaman. Ow! Oh! Ang ganda pa ng hugis niya. Di ba? Hindi nga na nakasentro masyado, pero okay na ako dyan. Ha! Yon! Ang ganda ng hugis ha. Ang ganda na ito. Ngayon, dahil ang ganda ng hugis, simplihan na lang din natin yung ano, yung salinga, hindi sa mani, pare. Ito, yung spring, lagay natin dyan yung spring, par. Grabe naman yan. Diba? At eto na, pare, ang ating panakota with sesame brittle or kung tawagin sa Pilipinas ay salinga. Pare, kasi hindi mani ang ginamit natin, linga. Hindi siya sa mani, salinga siya, pare. Eto na nga, tikman na natin to, pero bago yan, Jerome, stoma ka muna. Konti lang. At eto na po ang ating last course. Napakaganda niyan, sir. Yan po ang kung tawagin namin salinga panakota. Tikman nyo na, sir. Kahit, nakita nyo yung spring, sir, matibay yan. Pwede nyo kagatin muna yun. Pwede nyo kagatin muna yung sa mani. Ay, salinga. O, yan. Tikman nyo na ngayon yung panakota. Sir, napakagandang texture niyan. Ship. First time ko talaga makagawa ng panakota na bumilog. Kita nyo naman, iba yung hugis nun. Lalagyan natin. Sabihin, barely set lang talaga siya. Diba? Kumbaga, siguro malagyan na isang patakang tubig, baka dito bigas yan eh. Alam mo yun? So maganda yung nakuha nating ratio ng gelatin at liquid, diba? Okay naman yung salinga. Ang problema, eto aminin ko, problema, medyo na-over ko ng konti yung asukal. Masarap pa rin siya. Higit doon, pre, masyadong konti yung linga ko. Sobrang lambot, kala mo, taho. Parang nawawala na lang sa bibig mo, pre. Itong episode na to, ginawa lang naman talaga namin to kasi, alam mo yun, gusto ko kayong tulungan na i-express yung pagmamahal nyo sa mga partner nyo ngayong Valentine's Day. Kasi, kung ikaw hindi naman masyadong nagluluto talaga, hindi masyadong mahirap itong mga bagay na to. And kung ikaw hindi nagluluto, tapos bigla kang gumawa ng ganyang klaseng output, pre, talaga makaka-score ka. Hordan, pare, sabi sa'yo, net. Madali, relatively speaking. I mean, doon sa pre, ang pinakamahirap lang naman siguro na ginawa natin dito is yung, I think yung panakota. Sorry, hindi pala yung panakota, kundi yung accompaniments ng panakota. Yung asukal, yun lang naman yung medyo intimidating doon eh. Pero yung panakota, ano ba naman yung gelatin lang yun, par? Diba? Lagyan mo ng mangga sa taas, tapos yung mga dishes natin, simple lang. Mura, magkano to? Hindi ko na na-total, pero nung umalis si Amid
ang ginamit niyang pera ay 1.9 lang. Tama, 1.9 lang. So, Jerome, lagay mo nga yung total dito, kung magkano yung total ng lahat ng ginastos natin. Ewan ko kung magkano magto-total yan. Pero kahit sabihin mo umabot ng 3,000 yan, sa ganun kaganda experience, mura pa rin. Kung ikaw man ay hindi nagluluto para sa partner mo o ikaw ay nagluluto para sa partner mo, kahit alin ka dyan sa dalawang yan, for sure, ma-appreciate ng partner natin yan. Ito malupit. Mag-shout out sila. Nanonood parehas ng Ninong Rai. Tapos paglulutuan daw. Pagdating parehas sila ng niluto, pare. Di ba? Ganun yung mangyayari doon, di ba? Etong mga recipe ginawa natin ngayon, malaki yung ano niya, room for creativity niya, for freedom niya. Hindi siya strict sa mga bagay-bagay. Halos puro plain yung mga bagay na nilagay natin sa mga putahe natin para pwede nyo mismong laruin. Kung halimbawa bang mahilig sa orange yung partner mo, alisin mo yung suha doon sa ating hummus, palitan mo ng orange. Kasi may orange kami actually dyan eh. Pwede nating laruin, di ba? Sa mga single naman dyan, tulad ni Ian, ay, sumabay ng tsokolate yan. Sumabay ng tsokolate, no? O sige, sa mga single na lang dyan, paglutuan mo nanay mo. Paglutuan mo nanay mo, eh, wala namang ano dun eh. Dapat pinapakita din natin yan. Tatay mo, o kaya best friend mo. Par, ba't di mo na ako pinaglulutuan, par? Etong dalawa nga, oh. Magtropa yan. Vlogger friends yan, di ba? Oh, di ba? Oh. Hoy! Happy Valentine's Day sa inyo mga inaanak. Kung kanino mo man siya sineselebrate, sana masaya kayo lang ang hiling ko sa'yo. Ang puso mo at ang sikmura mo ay masaya. I love you all mga inaanak. Hanggang sa muli. Nagtira pa, oh. May tira pa. Meron talaga dito kakain ng tira. Parang ganda ng puti sa bibig mo, ha? Parang